na kayo ang magmulat din ng mata ng ating mga kababayan sa katotohanan na hindi tayo magkakaroon ng solusyon sa ating mga problema kung ang presidente ay wala sa tamang pag-iisip. Tama po na dapat lahat ng kurakot mapakulong. Pero mas mabilis po kung magsama-sama tayo muli, gamitin natin muli ang people power, sisantihin na natin itong administrasyon nito dahil palubog po tayo ng palubog. When you talk about relationship on trade, it's the largest trading partner of almost many countries in the world, including the African countries. Legal attorney and geopolitics, Ma'am Ana, is why can they do this? In fact, the situation is much worse than what we have here in the Philippines, the influence of the Spanish and the Americans. So how can they do this? And I mean, can we do this? Can we follow their footsteps, these African countries who seems to be tired of the French influence? Thank you. O sige, attorney, ako muna very quick kasi ikaw ang ano. Sa akin, ino-observe ko rin actually yung nangyayari sa Africa. And here in Beijing University, most of my classmates ay mga Africans, and these are government officials, and many of them actually are high-ranking government officials. Kapag nakikipag-usap ako sa kanila, alam mo, makikita mo na nandun yung desire na ang country nila maging truly independent. And they will not anymore be dependent on European countries na nag-colonize sa kanila, especially yung specific na issue ng French colonies, no? Nandun talaga, makikita mo, they want to develop, they want to strengthen their economy, they want to be independent countries. Pero gusto din nila na makipag-trade. Yun ang pinaka-importante sa kanila, economy and trade, especially trade. So that's why makikita mo karamihan ng African countries have very good relationship with China, or even the entire Africa actually. Kasi nga ang China is the biggest or the largest trading country in the world at the moment. At saka when you talk about relationship on trade, it's the largest trading partner of almost many countries in the world, including the African countries. So makikita mo sa African countries na mayroon kang tinatawag na awakening. You know, may awakening sila na gusto na nilang i-define ang sarili nilang destiny as countries, na hindi na sila nandun naka-tied up na as colony. At saka ang pinaka-importante dito na issue sa mga pagkikipag-usap ko sa mga classmates ko na from African countries, and again, these are government officials, no? Middle level and high ranking to the level of ministry. Parang secretary sa atin. Ang sinasabi nila na ang naiinis sila sa issue ng colonization is yung biktima sila ng colonization, nag-suffer sila, ginamit sila, at yung isang pinaka-importante na issue on African side is extraction. Nag-ini-extract ang kanilang natural resources, ngunit kinukuha, pinoproseso sa West, tapos ibabalik sa kanila na sila ang bibili and they are a market, na para bang bakit kami ang bibili tas mataas ang presyo pero maliit lang ang nakukuha nilang revenue from those extracted resources. It's better to file an action in the Supreme Court to deter this kind of anomaly. This is for Attorney Harry. Because once there is the pronouncement of the Constitution or by the Supreme Court, our positioning as a Filipino will be strong. The next, I am challenging Attorney Harry Roque and Professor Ana and everybody to file a class suit against the corrupt officials of the Marcos administration. Thank you. Attorney Harry Roque, please. Mas mabilis. Attorney Harry, ikaw na sumagot. Habang naririyan ang isang presidente na wala sa tamang pag-iisip at ang Kongreso na hindi humahanap ng solusyon sa ating mga problema kung hindi namumulitika lamang. Hello, good day, Attorney Roque. My name is Ogo, by the way. I'm a city council aspirant here sa Cagayan de Oro. On behalf of the youth po, simple question lang, and I hope you can address this. What do you think is the primary role of the youth to address this issue ngayon sa anti-war? Is what do you expect from us, and how can we help as youth po na sa bansa? Thank you. Alam mo, sa ating kasaysayan, mula pa nung revolusyon laban sa mga Espanyol, gera laban sa mga Amerikano, at gera laban sa mga Hapon, palagi naman kamataan ang naninindigan para sa inang bayan. Nung panahon ng mga Espanyol, bago tayo nagkaroon ng katipunan, sila yung nagmumulat ng mga mata ng ating mga kababayan sa kalabisan ng mga Espanyol, no? Kaya naman ang Jose Rizal, Andres Bonifacio, Juan Luna, lahat sila nagsalita nung sila yung mga kabataan. At syempre, nung nagkaroon na ng giyera, no? Nagkaroon na ng paggamit ng dahas para tayo magkaroon ng kalayaan at naging dahilan kaya tayong kauna-unahang republikang independyente sa buong Asya, kabataan din ang lumaban. So hindi lang papel ng kabataan na imulat ang mga mata ng ating mga kababayan sa realidad kapag mayroong mapang-aping gobyerno, tayo rin na naninindigan, kabataan din ang nag-aalay ng buhay para sa inang bayan. Ngayon, ang hinaharap natin isang gobyerno
na walang solusyon sa problema ng taong bayan, isang presidente na mukhang may sariling mundo dahil sa kanyang bisyo. Importante sa kabataan at kayo rin ang dapat na manindigan sa kalye para iparating ang ating damdamin na hindi nakatanggap-tanggap ang gobyerno na palpak at gobyernong kurakot sa kabila ng kahirapan sa ating bansa. At ang kasaysayan na may magpapakita, lahat ng tagumpay ng sambayanang Pilipino dahil din sa ating mga kabataan. Ano po ang masasabi ninyo sa mga nakapasok ng Afghan refugee at ang mga paparating pa? Ano ang magiging epekto natin, ano ang magiging epekto nito sa ating bayan? At ano ang posibleng gawin ng kasalukuyang administrasyon? Yun lang po. Wala. Una-una po importante na maintindihan natin kung sino yung mga Afgan na yan. Kung sila po ay mga umiiwas lamang sa labanan, pwede po sila maging refugees. Kung sila po ay biktima ng persecution, pang-aapi dahil sa kanilang paniniwala, sa kanilang anyo, sa kanilang kasarinlan, pwede po sila maging refugees at meron tayong obligasyon na buksan ang ating pintuan sa kanila. Gaya ng binuksan natin ang pintuan natin, inuulan natin yung mga sarili natin na tuluyang malaya na tayo. Hindi po. Kasi ibang klaseng pananakop ginawa ng mga Amerikano sa atin. Sinakop nilang pag-iisip natin. Kaya kapag kami ni Prof. Ana nag-attend ng mga conference, parang nahihiya ako pagkasama ko yung mga kapwa Asyano ko na parang ako'y Amerikano, hindi Asyano. Kasi talagang ang sinakop nila pag-iisip natin, yung proud na proud tayo nakaka-English tayo, hindi natin na naiisip na yan yung pamamaraan ng panunupil sa atin ng Amerika sa pamamagitan nga ng public school system, no? At saka ng UP system, kasi yung UP system sinimulan yan ng mga nagpapatakbo ng University of Michigan, no, na talagang pinatay nila after that, no? So, yan po ang realidad. Dikta na naman ng mga Amerikano ang pagpasok ng mga Afghan dahil walang karapatan yung mga yan na makapasok dahil hindi sila refugee at wala silang mga visa. Pangalawa, banta po yan sa seguridad dahil alam naman natin na yung Afghanistan, nandiyan po yung mga Taliban. Mga Taliban, mga terorista yan. Napasok na nga tayo ng ISIS dyan sa Marawi. Bakit na tayo magpapapasok pa ng mga Taliban? Hindi naman ibig sabihin na palibasa empleyado yan ng mga Amerikano, yung mga kalalakihang asawa ng mga babaeng empleyado, hindi kasapi ng Taliban. At saka, again, no, kasaysayan, yung mga nagkakagulong mga bansa sa Africa, no, yung mga Tutsis, Hutus, karamihan po ng mga nagpupunta sa refugees, meron po talaga mga deep penetration agents. So hindi po ako magtataka kung talagang meron deep penetration agents sa mga Taliban dyan, sa mga empleyadong yan, at dahilan para sila ay magkalat ng lagim dito sa ating bayang Pilipinas. Ang tanong ko lang, pangatlo, ito yung pangatlong pagtutol ko, hindi naman ganun kalayo ang Guam sa atin. 3.5 hours away lang yan. Di doon nila i-process. US territory yun Bakit kinakailangan dito pa? O lilipad naman sila from Afghanistan to Philippines. Di dumiretso na sila ng Guam, konti na lang nandun na sila. Ba't hindi nila gawin doon? Ba't kinakailangan dito pa? Sa tingin ko, ginagawa yan ng Amerika to reinforce. Sunod-sunuran pa rin kayo sa gusto namin. Kaway, everyone. Kaway. Thank you very much, Attorney Harry Roque and Professor Ana Malindog Uy.